Ikalawang araw pa lang simula nang mapunta ako sa mundo ng martial arts. Pero heto na at naisahan na agad ako ng isang babae. Salamat sa nangyari kagabi. Tinulungan mo akong mawala ang laso ng masamang dragon sa katawan ko. Ito. Siya ang pinakasikat na dilag sa Universidad ng Martial Arts. Si Luo Bingyan. Matapos makipaghiwalay ang dating nobya ng orihinal na may-ari ng katawang ito kahapon. Sa sobrang pighati ay namatay siya nang hindi inaasahan. Pagkagising ko rito, bigla na lang niya akong pinigilan sa pamamagitan ng pagpindot sa aking acupuncture points. At dinala sa hotel na ito. Ang kalikasan ng dragon ay puno ng pagnanasa. Kung hindi ito gagamitan ng paraan ng pagbabalanse ng yin at yang, hindi ito mawawala. Heto ang 100,000 wakshabi. Ang password ay 6 na numero na 6. Iyan ang kabayaran ko sa iyo. Huwag na. Salamat. Tutal, dahil din naman sa iyo. Marami rin akong nakuhang benepisyo mula sa aking system. Kulang pa ba? Itago mo na lang iyan at ibili mo ang sarili mo ng mga bitamina. Kasi sa tingin ko, masyadong payat ang pangangatawan mo. Masyado kang pakialamero. Talagang ang isa siyang isqueen na kagandahan. Ngayong kaya ko na ring mag-cultivate. Hindi ko lang alam kung ang talento ko ay tumaas na rin ba. Bakit nasa F-rank pa rin? Ibig bang sabihin nito, kailangan ko lang talagang umasa sa system para itaas ang antas ng aking cultivation. Bitawan niyo ako. Sa gitna ng tirik na araw, at sa harap ng maraming tao, nagawa niyo pang manguha ng lalaki ng sapilitan. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Tatawag ako ng pulis. Hindi ba ito ang mortal na kaaway ng dati kong nobya, ang panganay na anak ng pamilya Jiang, si Jiang Menbion? Bakit niya ako kanidnap? Gusto ba niyang maghiganti sa akin? Nagpadala ako sa iyo kahapon ng napakaraming mensahe. Bakit kahit isa ay wala kang sinagot? Alam mo bang dahil doon, buong gabi akong nag-alala sa iyo. Masyado akong naging busy kagabi. Kaya hindi ko na nabasa. Sa pagkakaalala ko, hindi ba't palagi silang hindi magkasundo ng orihinal na may-ari ng katawang ito? Bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng malasakit sa akin? Kagabi, buong gabi akong nakaupo sa loob ng kotse. Medyo nangangalay na ang mga binti ko. Masahihin mo nga ako. Bakit? Mas maganda ba ang mga binti ko kaysa sa mga binti ng dati mong nobya na si Lin Qingshui? Kamag-aral na Jiang. Sa tingin ko ay hindi dapat tayo nagtutuon ng pansin sa mga mababaw na paghahambing na ganyan. Kapag sinabi kong masahe, masahe lang. Bakit kung ano-ano pa ang sinasabi mo riyan? Kapag hindi ka nagmasahe, hindi ako magdadalawang isip na tawagin ng mga bodyguard sa labas para tulungan kang igalaw-galaw ang iyong mga buto. Huwag po. Sige na, magmamasahe na ako. Kapag hindi ka nagmasahe, hindi ako magdadalawang isip na tawagin ng mga bodyguard sa labas para tulungan kang igalaw-galaw ang iyong mga buto. Huwag po. Sige na, magmamasahe na ako. Kakasimula ko palang pumasok sa landas ng martial arts, samantalang ang mga bodyguard na iyon sa labas. Bawat isa sa kanila ay bihasang eksperto sa martial arts. Binibining Jiang. Tapos ko na pong masahihin ang mga binti mo. Pwede na ba? Dapat mo na akong pabalaykan sa paaralan. Hindi pa sapat. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Ang pamilya Jiang nyo ay isa rin. Marangal na pamilya ng martial arts. Siguro naman ay hindi nyo gugustuhin. Maparatangan ng kidnapang dahil lang sa isang maliit na taong gaya ko. Gusto kita. Maging boyfriend ko. Pulutin ang basurang itinapon na ng kaaway ko. Sa taas ng pride ni Jiang Menbion, at sa ugali niyang iyan, paano niya magagawang magpakababa ng ganito? Siguradong isa itong patibong. Binibining Jiang, huwag mo na po akong biruin. Isa lang akong ordinaryong tao. Paano ako aabot sa antas mo?
Naglakas loob ka talagang tanggihan ako. Walang anumang bagay na gusto ni Jiang Mendion. Ang hindi ko nakukuha. Seryoso talaga ang babaeng ito. Yang Xian. Gusto kita. Mas nauna pa kaysa kay Lin Qingshui. Mas maaga pa. Sa aking alaala. Madalas nang makasalubong ni Jiang Mendion, ang dating may-ari ng katawang ito. Gumagawa siya ng kung ano-anong dahilan para lang makausap ako. Yang Xian. Ang sapatos na ibinigay sa iyo ni Lin Qingshui. Ang pangit naman masyado. Bibigyan kita ng isang limited edition. Hinahabol ng isang maganda at mayamang babae, nang ganito katindi. Hindi man lang napansin ng dating may-ari ang lahat ng ito. Bibigyan kita ng 80 milyong wakshabi bilang dote. Pagkatapos nating magpakasal at magkaanak, ako na ang bahala sa landas mo sa martial arts. Pagkatapos nyun, hindi ko na pakikialaman ng anumang personal mong gawain. Napaka-inosente pero napakamapang-akit at dominanti. Napakaswerte naman ng dating may-ari ng katawang ito. Kung makakatagpo ako ng ganitong klaseng babae, kahit sa panaginip ay mapapangiti ako sa tuwa. Teka, mali, ang taong iyon ngayon. Hindi ba't ako na? Kaya, ano ang iyong sagot? Kaya, ano ang iyong sagot? Sa ganito kabait na babae, ano pang dahilan para tumanggi ako? Sige, pumapayag ako. Yang Xian. Bigyan mo ako ng isang anak, pwede ba? Pinapangako ko sa iyo. Yang Xian, nasaan ka na ba? Nag-aalala na ako sa iyo. Hindi ba ito ang dating girlfriend ng may-ari ng katawang ito? Sa alaala ng dating may-ari, napakabuti ni Lin Qingshui sa kanya. Ang paghihiwalay na ito, tila may malalim na dahilan sa likod. Ay Xian. Buntis ka pa naman. Hindi ka na dapat nagpapakapagod ng ganito. Totoo ba? Oo. Nakadetect ang system. Ang emosyon ni Jiang Mendion ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Ang point mall ay bukas na. Maaaring gumamit ang host ng emotion points para itaas ang antas ng pag-unawa sa martial arts o ipagpalit sa iba't ibang gamit sa mall. Jiang Mendion, sorpresa. Dagdag na 300 puntos. Hindi ko akalain na ang sistema ay may ganito palang kakayahan. May kailangan lang asikasuhin sa bahay. Aalis muna ako ng ilang araw. Huwag mong kalimutang mamiss ako, ha? Huwag kang mag-alala. Alis na ako, sige. Hinahanap mo ba ako? Hinahanap mo ba ako? Ako, nabalitaan ko na ilang araw ka na, hindi bumabalik sa dormitoryo. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Dahil naghiwalay na ang dating may-ari ng katawang ito at siya, mas mabuting linawin ko na ang lahat. Kahapon, formal na kaming magkarelasyon ni Jiang Mendion. Ganoon ba? Sana maging masaya kayo. Yang Xian, buti na lang at hindi kita naabala. Nalulungkot si Lin Qingshui. Dagdag na 300 puntos. Kani-kanina lang.
Naapektuhan ako ng emosyong naiwan ng dating may-ari ng katawang ito. Siya si Lin Qingshui, ang matalik niyang kaibigan, ang campus belle na si Su Lingling. Nabalitaan ko na naghiwalay na kayo ni Qingshui. Narito ba siya para ipaghiganti ang kaibigan niya? Pero ako naman ang hiniwalayan, ha? Baka gusto mo namang i-consider ako. Pag-isipan mo rin ako. Ang isang mabuting lalaking tulad mo, hindi alam pahalagahan ng babaeng iyon na si Qingshui. Hindi ko hahayaang makalagpas ang pagkakataong ito. Dati pa man ay si Su Lingling, ay madalas nang nagpapakita ng malasakit sa dating Yangxian. Akala ko noon, ay dahil lang kay Lin Qingshui. Hindi ko akalain, na may iba pala siyang motibo. Pasensya na, ako. Padaan nga muna, ingat. Natukoy na tinulungan ng host, si Su Lingling, na makaiwas sa panganib. Ipinapamahagi na ang gantimpalang biyaya. Unang gantimpala, ang antas ng host ay itinaas sa rurok ng ikalawang yugto. Ikalawang gantimpala, nakuha ang lihim na sining ng pamilya Su. Pinahusay na bersyon ng hakbang ng anino ng Jinghong. Nagmula kay Su Lingling. Hindi ko akalain, na isa rin pala siya sa mga target ko. Hindi ka ba nasaktan? Kani-kanina lang. Tatanggi na sana si Yangxian sa akin, di ba? Buti na lang at naantala. Natukoy ang matinding pagbabago sa emosyon ni Su Lingling. Dagdag na 300 puntos. Ano? Salamat nga pala kanina, ha? Ililibre kita ng pagkain. Tara, kain tayo, libre ko. Ang dating may-ari ay napilitang pumirma ng kasunduan sa buhay at kamatayan kay Wang Chi. Bukas ay magkakaroon ng laban hanggang kamatayan sa arena. Ngayon, ito na ang pagkakataon kong makakuha ng mga puntos at palakasin ang aking kakayahan. Mukhang naging mapangahas ako. Kung hindi pwede ngayon. Naaalala ko, isang baso lang ay bagsak na si Yangxian. Halika. Ngayong gabi, hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Tagay. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan. Kung mahina ang tolerance mo sa alak, hayaan na lang. Bakit pati ang pag-iingat mo ay napakahina rin? Mabuti na lang at ako ang nakatagpo mo ngayon. System. Ilang puntos na ang mayroon ako ngayon. Ang kasalukuyang kabuuang puntos ng emosyon ay 2,100 puntos. Para sa laban bukas. Sapat na ito. Oh. Bakit ngayon ka lang dumating? Akala ko pa naman, natatakot ka na, at nagtatago na parang pagong. F-rank. Isang sanggol na itinakdang hindi makakapag-cultivate. Anong karapatan mo na maging boyfriend ni Lin Qingshui? Ha? Wang Chi. Napakababa mong tao. Yangxian. Pagkalipas ng 3 araw, iyon na ang araw ng kamatayan mo. Sa mundo ng martial arts.
Mula sa sandaling pirmahan ng kasunduan ng buhay at kamatayan, agad itong magkakabisa, walang titigil hanggat walang namamatay sa magkabilang panig. Noong panahong iyon, ang dating may-ari ng katawan ay hindi pa man lang nagigising sa martial arts, habang si Wang Chi ay nasa rurok na ng ikalawang antas. Hoy! Basta't gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko. At tumahol na parang aso ng 2 beses. Pag-iisipan ko, nahayaan kang mamatay, nang mabilis at walang sakit. Ha ha ha. Dami mong daldal. Ngayong araw, para sa dating may-ari ng katawan, kukunin ko ang hustisya. Ngayong araw, para sa dating may-ari ng katawan, kukunin ko ang hustisya. Masyado kang kampante. Kahit na magkapareho ang antas natin, si Wang Chi ay apo ng pinuno ng Rongguanghui. Tiyak na marami siyang gamit na pang-protekta sa buhay. Kailangan ko pa rin humanap ng paraan para sa isang nakakamatay na tira. System. I-exchange ang pag-unawa sa hakbang ng anino ng Jinghong. Nagamit na ang 1,000 puntos ng emosyon. Pagbati sa host, ang pag-unawa sa pinalakas na bersyon ng hakbang ng anino ng Jinghong ay umabot na sa panimulang antas. I-exchange ang sining ng kaluluwang yelo. Bawas 1,000 puntos ng emosyon. Pinalakas na bersyon ng sining ng kaluluwang yelo. Ang pag-unawa ay nasa panimulang antas na. Kailan pa naging isang martial artist si Yang Xian? Nagagawa niyang pumatay agad nang nasa rurok ng ikalawang antas. Kung mayroon mang gustong mag-higanti, maaari kayong umakyat sa entablado para lumaban. Sa mundo ng martial arts, mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong pag-aaway ng mga martial artist. Kung gusto silang dispatchahin, ang pinakaangkop na pagkakataon ay sa ibabaw ng entablado ng labanan, sa pamamagitan ng pagpirma ng kasunduan ng buhay at kamatayan. Hindi ko akalain na ang Rongguanghui ay puro mga duwag lang pala. Siya iyon. Hinawakan niya ang kamay ng dating may-ari, at sapilitang pinapirma. Pirmahan mo na ito, Kuya Chi. Ihihiganti kita. Napakalata, isang patama lang. Hindi ko mapansin ang antas ng lakas ni Yang Xian. Hindi kaya hindi pa siya opisyal na pumasok sa landas ng martial arts, kundi umaasa lang sa hawak niyang mahabang espada. Sino pa? Yang Xian. Ang utang na ito, tandaan mo, kaming mga taga Rongguanghui ay hindi ito makakalimutan. Tayo na. Hindi kailanman pinalalampas ng Rongguanghui ang anumang kahihiyan. Mukhang kailangan ko pa ring dagdagan ang lakas ko sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung gising na ba si Linling. Yang Xian. Dito, kwarto mo ba ito? Oo. Napasobra ang inom mo kagabi. Hindi ko alam kung saan ang bahay mo. Wala ka ring dalang kahit anong ID. Kaya naman, dinala muna kita rito. Kung ganoon, tayong dalawa, may nangyari ba sa atin? Kailan pa naging ganito kalakas ang resistensya niya sa alak? Iniisip ko pa naman, nasunggaban siya kagabi. Hindi naman ako yung tipo ng tao na mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Isang magandang babaeng tulad ko ang nakahiga rito. Pero hindi man lang siya natukso. Hindi kaya. Wala ba akong kaakit-akit sa kanya?
Nadetect ang emosyon ni Su Lingling. Nagkaroon ng matinding pagbabago. Kasalukuyang kinakalkula ang puntos ng emosyon. Kabuang nakuha, 1,200 puntos. Ang babaeng ito. Para talaga siyang puno ng pera. Ano pala? Pagkagising ko kaninang umaga, hindi kita nakita. Saan ka nagpunta? Pumunta ako sa arena. Isa kang martial artist. Oo. Kung ganoon, pumunta ka na ba sa asosasyon ng martial arts? Para mag-ulat. Pumunta ka na ba sa asosasyon ng martial arts? Para magparehistro. Muntik ko nang malimutan. Ang sino mang nakagising ng talento sa martial arts, ay kailangang pumunta sa asosasyon ng martial arts, para magparehistro at magpa-record. Hindi pa. Tayo na, sasamahan kita. Sige na, tara na, tara na. Nasaan si Cheer? Ang batang Panginoon na si Chi, nakipagkasundo sa iba sa isang laban ng buhay at kamatayan, at namatay sa arena. Sino ang gumawa niyon? Gusto kong pagbayarin niya ang buhay ni Cheer. Si Yang Xian. Pero, hindi ko mahanap ang pangalan niya sa listahan ng asosasyon ng martial arts. Hindi mahanap ang taong ito. Isang martial artist na hindi rehistrado. Tayo na, pumunta tayo sa asosasyon ng martial arts. Ngayon lang ako nakakita ng may talento, na nasa F-grade na martial artist. Napakahiwaga niya. Hindi ko man lang nakita ng malinaw, kung ano ang antas ng talento niya. Tayo na. Sino si Yang Xian? Sino si Yang Xian? Sino si Yang Xian? Mukhang. Ang matandang ito ang lolo ni Wang Chi. Siya si Yang Xian. Ikaw pala. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Yang Xian. Kapag patay ka na, mapapasakin na ang mahabang espadang iyan. Sistema. Tulungan mo akong mag-exchange. Ito ay ang dalaga ng pamilya Su. Kami ni Wang Chi ay lumagda sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Sa arena, ang buhay at kamatayan ay itinakda ng tadhana. Ibig bang sabihin, si Presidente Wang ay hindi kontento sa mga patakarang itinakda ng hiperhul ng mga mandirigma. Matalas ang iyong dila. Itinago mo ang iyong pagkakakilanlan bilang mandirigma, nakipaglaban sa arena. At pinatay ang apo ng presidente ng Huivin Kwang. Ano ang iyong masamang balak? Iminumungkahi ko na arestuhin agad ang taong ito, dalhin sa hustisya, at imbestigahan ng mabuti. Presidente, naparito si Yang Xian ngayong araw, para asikasuhin ang kanyang katibayan bilang mandirigma, ngayong araw, sa laban namin ni Wang Chi. Hindi ko inaasahang madyay gising ang aking kapangyarihan. Bago iyon, isa lamang akong ordinaryong tao. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng magpilit sa isang mandirigma, na lumagda sa kasunduan ng buhay at kamatayan, sa isang ordinaryong tao. Hanggal. Ang apo ko ay nasa rurok ng ikalawang antas. Kahit palagising ang kapangyarihan mo ngayong araw, hindi mo siya posibleng mapatay. Siguradong gumamit ka ng kung anong madayang taktika. Marahil, dahil ang aking talento sa paglilinang ay nasa antas F. Inisip niya na sa buong buhay ko, ay hindi na ako madyay gising. Kaya naging kampante siya at minaliit ako. Isang mandirigmang antas F. Sa kasaysayan ng ating bansa, ay hindi pa ito nangyari kailanman. HMM, ang talento ni Yang Xian ay antas F. At ang kanyang antas ay nasa simula pa lamang ng unang yugto. Mabuti na lang at tinatago ko sa sistema ang tunay kong antas ng lakas. Hindi ko akalain na ang sinabi ng batang ito ay totoo pala. Gayunpaman, ang sino mang pumalaban sa pamilya Wang ay dapat magbayad ng mahal. Ang matandang ito ay tiyak na hindi titigil ng basta-basta. Ang hiperhul ng mga mandirigma ay hindi rin makikipag-away sa kanya dahil sa akin. Bakit hindi? Samantalahin ang pagkakataon na perahan siya at humingi ng pampalubag loob. Alam ni Wang Chi ang aking talento. Ngunit pinilit pa rin niya akong lumagda sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Ayon sa batas, dapat tanggalan ng katayuan bilang martial artist at patawan ng pinakamabigat na parusa. Subalit, dahil sinuwerte akong manalo, hindi ko na ito itutuloy. Basta't si Presidente Wang ay babayaran ako ng 500,000 Spirit Stones. Ituturing nating bayad na ang lahat. Ano sa tingin mo?
Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong makipagnegosasyon sa akin. Isa lamang akong karaniwang tao na kakagising lang ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung ang Hoy Binkwang ay minamaliit ang mga ordinaryong tao. O sadyang, tama na. Ibibigay ko. Kapag kumalat ang balitang ito, magiging tampulan ng sisi ang Hoy Binkwang. Kung gayon, maraming salamat, Presidente Wang. Kung wala nang iba, mauna na ako. Imbestigahan nyo, si Yang Xian at ang batang babae ng pamilya Su. Ano ba talaga ang relasyon nila? Masusunod. Pasensya na. Nadamay pa kita. Ito ang sagisag ng pamilya Su. Isang direktang linya ng pamilyang martial arts. Kaya naman pala kayang harangin ang aura ni Presidente Wang. Ang nanay ko ay mula sa pamilya Su. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya. Kung gusto nilang galawin ako, walang karapatan ang Hoy Binkwang na gawin iyon. Mukhang pinalad ang dating may-ari ng katawang ito. Anong klaseng swerte ito? Bakit lahat ng babaeng may kaugnayan sa kanya ay may matataas na katayuan? Anong gagawin ko? Ang tawag na ito. Hindi ko akalain. Nagkaroon siya agad ng girlfriend. Gusto kong makita kung sino ang babaeng iyon, na mas mabilis pa sa akin kumilos. Lagot na. Nagsimula na ang gulo ng mga babae. Oh, naunahan mo pala ako. Bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Yang Xian? Ha? Kuya Yang Xian, hinahanap ka ni Ate Meng yun. Batiin mo naman siya. Magaling, Yang Xian. Talagang mahusay ka na. Tingnan mo lang kung paano kita lilitisin pagbalik ko. Meng yun, makinig ka muna sa paliwanag ko. Kuya Yang Xian, patawad po. Baka nagkamali ng hinala si Ate Meng yun. Hindi ko sinasadya. Sa pagkakataong ito, talagang ipinahamak mo ako. Tinulungan lang naman kita, nasagutin ang tawag. Sino bang mag-aakalang si Ate Meng yun? Ay ganyan kadaling mapaykan. Pang-Oscar ang acting mo. Kulang na lang ay bigyan ka ng tropeo. Wala ka namang naiwang gamit sa bahay ko, di ba? Wala. Sige, ihahatid na muna kita pa uwi. Sige. Si Su Lingling, bakit mo siya kasama kahapon? Kapag nalaman nito ni Meng yun, na si Su Lingling kahapon, ay natulog pa sa bahay mo ng isang gabi, siguradong magwawala ang selosang yun. Mas mabuti nang umiwas sa gulo. Pumunta ako sa hyperbole ng Bojia kanina, nagkataon lang na nagkita kami. Talaga. Ang ekspresyon ni Meng yun na to. Huwag mong sabihin. Kung ganoon, bakit, sa loob ng kwarto mo, may buhok ng ibang babae? Bakit ko nakalimutang magligpit ng kama? Kahapon, nakalimutan niya ang sarili sa sobrang kalasingan. Wala siyang matuluyan, kaya wala akong choice kundi iuwi muna siya. Totoo. Wala kaming ginagawang masama. Kanina, natakot lang ako na baka mag-isip ka ng mali. Yang Xian, ayos ka lang ba? Baka dahil ito kanina, noong nakipaglaban ako kay Wang Chi, nagkaroon ako ng internal na pinsala. Tatawag ako ng pribadong doktor mamaya, para matingnan ka. Ang isyong ito, sa wakas ay nalampasan din. Chu Wang. Ang tungkol kay Yang Xian, naimbestigahan na namin ng malinaw. Siya at si Binibining Su, ay magkaklase lang. Humanap ka ng pagkakataon. At itumba mo na siya. Pero, gawin mo ng malinis. Masusunod. Ngayong isa na akong ganap na Volgia.
Panahon na para mag-apply sa Universidad ng Martial Arts. Sa mundong ito, may dalawang tanyag na paaralan, ang Kenlan at Chenggu. Parang si Luo Bingyan ay estudyante ng Tai Hop Tuovo. Guro, gusto ko pong pumasok sa Tai Hop Tuovo. Lin Qingshui. Kailan pa siya nagising ang kapangyarihan? Yang Xian. Nadetekta ang emosyon ni Lin Qingshui. Nagkaroon ng matinding pagbabago. Sorpresa. Dagdag na 300 puntos. Ang sistema, nagre-react sa emosyon niya. Mukhang, may nararamdaman pa rin siya, para sa dating may-ari ng katawang ito. Hi. Sabihin mo nga, nakipaghiwalay ka ba sa akin noon? Dahil ba nagising na ang iyong martial arts? Oo. Yang Xian, tulungan mo akong alagaan siya ng mabuti. Ang huling hangarin ng dating may-ari ay naglaho na. Ang rurok ng sining ng pakikipaglaban, Yang Xian. Hindi ko maaaring hadlangan ang kinabukasan mo. Napakasimpleng babae mo talaga. Kaya naman pala, hindi ka talaga malimutan ng dating may-ari ng katawang ito. Nagising na rin ang aking kapangyarihan sa martial arts. Yang Xian, may pagkakataon pa ba ako? Yang Xian, may pagkakataon pa ba ako ngayon? Pasensya na. Naging masyado akong mapusok. Narito ka para hanapin ang guro, di ba? Mauna na ako. Matinding pighati, dagdag na 500 puntos. Magpadala ng mensahe kay Yang Xian. Sabihin sa kanya na pumunta rito para magligtas ng tao. Pamantasan ng Chenggu. Nasa kamay ko si Lin Qingshui. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta kang mag-isa sa bodega numero 6. Huwag ka nang manlaban. Ang pampatulog na ito ay may hinalong, pulbos na pumipigil sa lakas ng espiritu. Ngayong araw, isa ka lamang ordinaryong tao. Zhang Gu, bakit mo ako dinakip at dinala rito? Dahil sa iyo, si Wang Qi ay namatay sa kamay ni Yang Xian. Gaya ng inaasahan. Ang ganda ay nakakabulag at nakakapahamak. Gusto mo akong gamitin para takutin siya. Nananaginip ka ng gising. Walang hiyang babae. Dahil wala pa rito si Yang Xian. Patikimin muna natin ang mga kasama natin. Huwag. Huwag kayong lalapit. Huwag. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Leng, huwag ka nang pumalag. Makipaglaro ka na lang sa amin. Mga kasama. Yang Xian. Dumating ka nga talaga. Yang Xian. Naghiwalay na tayo. Ako ang nakipagkalis sa iyo. Bakit ka pa narito? Umalis ka na. Mamatay ka na. Tunay nga na isang banal na sandata. Hakbang ng anino ng agila. Yang Xian, umalis ka na bilis. Huwag mo na akong intindihin. Huwag kang mag-alala, Qingshui. Ang mga taong ito, wala akong aitatira kahit isa sa kanila. Napakayabang mo. Sugod. Isang kawan ng mga lampa. Kahit ang isang baguhang gising pa lang ang lakas, hindi nyo pa rin matalo. Mag-iingat ka. Qingshui.
Dapat kayong mamatay na lahat. 该死！ Sistema. Ngayon, ilan ang emosyonal na puntos ko? Ang kabuuang emosyonal na puntos ay 8,600 puntos. Ipalit mo ang lahat para sa akin. Loy NGUC Tran Makong. Nagamit na ang 8,500 emosyonal na puntos. Pagbati sa host, para sa pinalakas na bersyon ng Loy NGUC Tran Makong. Ang antas ng pag-unawa ay umabot na sa ganap na kasanayan. Bumagsak. 季雪，季雪，季雪， Xing Shui. 季雪，季雪，季雪， Bakit mo naisip ang kontaken ako ngayon? Ito. Anong nangyayari dito? Xing Shui. Paano nangyaring si Xing Shui ay nagkaroon ng ganito kalalang sugat? Sinalo niya ang isang pana para sa akin. Sino ang gumawa nito? Sino ang may lakas ng loob na pamana at pumatay ng isang martial artist? Ang Hoibin Kuang iyon. Sila na naman. Ngayong araw, isasabay ko na ang paniningil sa kanila. Hindi maaari, ang bagay na ito, hindi pwedeng ilantad sa publiko. Kung pupunta tayo ngayon para maningil, itutulak lang nila si Zhang Guo sa harap, bilang alay o scapegoat, habang ang utak na si Presidente, ay patuloy na makakalaya sa batas. Ibig mo bang sabihin, sa katayuan ng pamilya Tsunamin, ay hindi pa rin sila kayang galawin? Isang tanyag na pamilya ng martial arts, na makikialam para sa aming dalawang ordinaryong tao, hindi ito makatwiran. Iisipin ng mundo, na sadyang naghahanap ka lang ng dahilan, para lumunin ang Hoibin Kuang. Kung ganoon, anong gagawin? Hahayaan na lang ba ng ganito? Ang paghihiganti para kay Xing Shui, ay natural na dapat gawin. Ngunit, hindi sa ngayon. Bigo ang misyon. Patawan niyo po ako ng parusa, Presidente. Hoibin Kuang, bakit ba nagpalaki kami ng mga lampang tulad ninyo? Ang Yang Xian na iyon. Hindi ko alam kung anong teknik ang ginamit niya. Nagpabagsak siya ng malalakas na kulob. Ang mga kasamahan natin, lahat sila ay namatay ng kalunos-lunos doon. Nakikiusap ako. Presidente, ipaghiganti niyo po sila. Dahil hindi ko makuha ang mahiwagang espada na iyon, Yang Xian. Huwag mo rin asahan na magiging madali ang buhay mo. Ang ibig mong sabihin ay, may dalang lihim na kayamanan si Yang Xian. Kaya pala, sinasabi ko na nga ba, itong si Yang Xian, isang nasa unang antas pa lang. Paano niya nagawang talunin ang napakaraming nasa ikalawang antas? Sa isang tira lang. Isang martial artist na may talentong antas F. Hawak ang isang mahiwagang kayamanan. Posible kaya, si Yang Xian ba ay isang inapo ng isang nakatagong pamilya na lumabas para magsanay, o tagapagmana ng isang matandang halimaw? Ang matandang tusong iyon. Chai Manwang. Bago pumanaw ang batang Panginoon, bago siya mamatay, binabanggit pa rin niya, na hindi kanya nagawang ipaghiganti ng maayos. Tayo na, imbestigahan muna natin ang pinagmulan ni Yang Xian. Ang mga susunod na hakbang, pag-uusapan natin pagkatapos. Masusunod. Yang Xian, okay ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Baliw na babae. Bakit mo ako sinanggalang sa palasong iyon? Ako, hindi ko kayang panoorin na lang
na masugatan ka sa harap ko. Hindi ko akalain. Nasa buhay kong ito. Makakatagpo ako ng isang babaeng handang itaya ang buhay niya para sa akin. Natukoy ang pagliligtas ng host sa magandang babae. Pagtulong kay Lin Qingxue na makatakas sa panganib. Ipinapamahagi na ang gantimpalang karma. Unang gantimpala, ang antas ng paglilinang ng host ay itinaas sa rurok ng ikatlong kanjoy. Ikalawang gantimpala, nakuha ang pinalakas na bersyon ng Toei Tin Chung. Ang kasalukuyang kabuuang puntos ng emosyon ay 7,300 puntos. Gaya ng inaasahan, matapos pumasok sa landas ng martial arts, bawat antas ay parang ibang mundo nga. Qingxue, sa wakas ay gising ka na. Hindi mo lang alam, noong nawalan ka ng malay, sobrang nag-alala si Yang Xian. Lin. Kami ni Yang Xian, naghiwalay na kami. Natukoy na ang emosyon ni Lin Qingxue, ay nagkaroon ng matinding pagbabago, kalungkutan, dagdag na 500 puntos. Si Su Lingling talaga. Kung ano pa ang sensitibong paksa, doon pa siya nagtatanong. Alagaan mo muna si Qingxue, maghahanda muna ako ng hapunan. Yang Xian. Nagsisisi ako. Isang ordinaryong tao lang si Yang Xian. Kung gayon, paano niya nakuha ang mahiwagang talam na iyon? Chai Manwang. Ano na ang resulta ng investigasyon? Sagot sa chairman, ang pagkakakilanlan ni Yang Xian ay walang anumang espesyal. Nag-apply siya sa Taihawk Tuobo. Oo. Isang bagong mag-aaral. Habang tumatanggap ng bagong misyon. Kung magkaroon man ng anumang aksidente, napaka-normal lang yun. Array. Ayos lang yan. System. Mayroon ba sa mall na kahit anong pampahid na mabilis makapagpagaling ng sugat? Natukoy ang pangangailangan ng host. Nahanap na ang Bingyu Shengji ointment para sa iyo. I redeem. 2,000 puntos ang ibinawas sa host. Qingxue. Ito ang Bingyu Shengji ointment. Ipahid mo ito. Gagaling agad ang sugat mo. Yang Xian, tulungan mo akong magpahid. Sige na, ikaw na ang magpahid sa akin. Napakakinis ng balat mo. Tapos na. Tingnan mo dali, may masakit pa ba sa iyo? Talagang gumaling na. Salamat, Yang Xian. Nga pala. Nakapagdesisyon ka na ba kung saang universidad ka papasok? Sa Taihawk Tuobu. Napakasaya naman. Kung ganoon, bukas, sabay tayong mag-enroll sa paaralan. Sige. Ngayong gabi, dito ka muna matulog. Doon na lang ako sa sofa sa labas matutulog. Sige. Yang Xian, ngayong araw, siguradong tepak ka. Bakit ngayong araw ay wala man lang bagong estudyante na may mataas na talento? Sa Universidad ng Mundo ng Martial Arts, pagkatapos lamang makumpleto ng mga bagong estudyante, ang isang misyon sa labas, saka pa lamang sila opisyal na makakapasok. Ang ganda at ang gwapo naman ng pares na ito. Kumusta? Narito para kumuha ng misyon.
Gaya pa rin siya ng dati. Kahit saan ay may mga fangirl. Talentong antas F. Pumili ka ng isa. Hanapin ang nawawalang pasang itim na alagang espiritu. Kumuha ng isang blood Lindsay. Sugpuin ang mga nanggugulong martial artist sa kanlurang distrito. Ito na lang. Sigurado ka ba? Ang mga nanggugulong ito, lahat sila ay mga martial artist. At saka, ang antas ng kanilang pinuno, ay umabot na sa kalagitnaan ng ikatlong yugto. O baka gusto mong palitan na lang natin. Ito na ang pipiliin ko. Tamang-tama. Gagamitin ko sila para subukan ang bago kong natutunang teknik. Kung ganoon, ito na rin ang pipiliin ko. Ang bawat misyon ay maaari lamang kunin ng isang estudyante. Kapag may pandaraya, ituturing itong bagsak sa pagsusulit. Huwag kang mag-alala, Ching Shui, kaya ko ito. Senior. Ang 2 taong iyon kanina, anong misyon ang pinili nila? Kinuha ng babae ang blood Lindsay. Ang lalaki naman ay pupunta sa kanlurang distrito. Asikasuhin ang mga nanggugulo. Ang noodles niyo po. Inabot ng siyam-siyam bago natapos ang isang mangkok. Wala ng mga sangkap. Kulang ng isang mangkok. Putulin ang mga daliri niya. Bibiling na ako ng noodles ngayon din. Maawa po kayo. Parang awa nyo na. Ikaw pala ang bagong estudyanteng pinadala ng universidad. Mukhang may naglaglag ng impormasyon ko. Maliban sa pinuno nila, ang iba ay hindi man lang umabot sa ikatlong antas. Kayong lahat, sabay-sabay na kayong sumugod. Ha 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 ha. Ikaw na bata ka. Ang lakas ng loob mong maging mayabang. Ang kawahitin CHUNG na ito, talagang hindi biro ang lakas nito. Kaya pala may nagbayad ng malaking halaga, para lang itumba ang batang ito. Matigas ka palang kalaban. Magaling ka nga, pero nasa simula ka pa lang ng unang antas. Paano mo ako matatalo? Ang dami mo. Saturday. Bawat antas ay may malaking agwat. Ang talam ng espada mo. Hindi kayang tibagin ang depensa ko. Ikaw, hindi ka lang nasa unang antas. Hindi ko rin alam kung may nakarinig ba sa mga sinabi niya kanina. System, ipakita ang aking kasalukuyang antas. Itaas ito sa simula ng ikalawang antas. Siya ay biglang lumakas sa gitna ng laban. Tinaasan pa niya ang kanyang antas. Kapag nagpapalit ng antas, ito ang pinakamahinang sandali ng isang martial artist. Sino ang nandoon? Ngayong may atraso na tayo sa isa't isa, nagsimula na ang gulo. Hindi natin pwedeng hayaan si Yang Xian, na lalong lumakas pa. Alis na tayo. Pagkatapos maabot ang ikatlong antas, malinaw ko nang nararamdaman ang pagnanais na pumatay sa paligid. Ang taong nagtatago kanina, siguradong siya ang nagkalat ng impormasyon ko. Ay ho, bata, salamat sa tulong mo ngayong araw. Susulat ako ng liham ng pasasalamat sa paaralan nyo. Ang mga nanggugulo sa kanlurang distrito ay nadakip na at nasa kustodiya na. Ito ang katibayan ng pagtapos sa misyon. Talagang nagawa mo ito. Kung ganoon, sa ngayon, opisyal na ba akong naka-enroll? Congratulations, Yang Xian, bilang bagong freshman ng Taihawk Thuavu. Ate, mualang-galang na po, ikaw lang ba mag-isa ang naka-assign na sumalubong sa mga bago? Ang impormasyon tungkol sa misyon ng mga bago ay hindi pampubliko. Ang partikular na pagtatalaga ng misyon, tanging ang taong namamahala lang ang nakakaalam. At saka si Kuya Zhanggu. Siya na naman. Mahal ko, si Yang Xian lang naman iyan.
Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya napatay. Lumayas ka at tanggapin ang parusa mo. Opo. Matandang hakluban. Kapag may pag-unlad na ang eksperimento ko, siguradong ako na ang papalit sa pwesto mo. 继续 Ching Shui, kumusta ang sitwasyon sa panig mo? Nakuha ko na ang Blood Spirit Lindsay. Pabalik na ako ngayon sa paaralan. Sige, 我在学校 hihintayin 等你 kita rito sa paaralan. Bing Yan. Luo Bing Yan. Sino ka? Seryoso ba? Nakalimutan mo na ba ako agad? Gusto ko lang namang kumuha ng pagkakataong mag-ipon ng points. Pasensya na, kaklase. Kung wala ka ng kailangan, mauuna na ako. Sandali. Noong araw na iyon sa hotel, tinulungan kitang tanggalin ang lason ng Evil Dragon. Ikaw pala yun. Bakit hindi lumalabas sa system? Ang emotional points niya, hindi ito maaari. Baka hindi pa sapat ang emosyon niya. May boyfriend ka na ba ngayon? Ang mga lalaki, pampabagal lang sila sa pagbunot ko ng espada. Nakadetect ng emosyon mula kay Bing Yan. Nagkaroon ng matinding pagbabago. Pagkasuklim, dagdag 300 points. Buti na lang, may kinita pa ring points. Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Parang basahan. Yung perang binigay ko noon, ubos na ba? Heto ang 500,000. Kunin mo ito. Bumili ka ng disenteng damit. Ito na ba ang tinatawag nilang dominanteng campus queen, sa pilitang pag-ibig? Anong tinitingnan mo dyan at seryosong-seryoso ka? Tapos na ba ang misyon mo? Ayos na ang mga papeles para sa pagpasok. Kung ganoon, uuwi na muna ako. Sige, kita tayo bukas. Asian. Nabalitaan ko na kayo ni Ching Shui, ay parehong natanggap sa Tai Hawk Fuvu. Kayo bang dalawa? Baka magkabalikan kayo. Ano bang iniisip mo? Ikaw lang ang girlfriend ko. Nakadetect ng emosyon mula kay Mendion. Nagkaroon ng matinding pagbabago. Kasalukuyang kinakalkula ang emotional points. Nakakuha ng kabuoang 1,400 points. At higit sa lahat, ikaw ang lucky charm ko. Siya ba yung tumalo sa nanggugulo sa West District, Siyang Sian? Balita ko, iyon ang pinakamahirap na misyon sa pagsusulit ng mga bagong estudyante. Oo nga, hindi lang siya malakas, napakagwapo pa niya. Tama ka. Hindi ko akalain, napakabilis kumalat ng balitang ito. Ikaw pala Siyang Sian. Balita ko nitong mga nakaraang araw. Masyadong malakas ang loob mo at nagpapasikat ka. Talagang nagpapakitang gilas ka. Ha? Ano namang pakialam mo? Ang bastos mo. Si Kuya Ching ay ang pinuno ng Bang Tanlong. Mag-sorry ka agad kay Kuya Ching. Bang Tanlong. Mukhang isa lang kayong grupo ng mga isip batang nagmamarunong. Hihintayin kita sa labas ng pinto. Teka. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Yang Sian, tatandaan kita. Hoy, ikaw, bumalik ka rito. Yang Sian, sakay na sa kotse. Ang babaeng ito talaga. Anak, halo, tay. Anak, may biglaang nangyari. Pumunta ka agad sa istasyon ngayon para sumando ng tao. Susando. Sino po ang sisanduin ko? Si Bai Chuyi. Siya ang kababata mo. Bata pa lang kayo, lagi na siyang nakabuntot sa iyo. Nalugi ang negosyo ng Tito Bai mo sa labas. Naubos ang pera niya, kaya pinapanto muna si Chuyi sa bahay natin para makaiwas sa gulo. Bago siya umalis, tumanggap pa ako ng 20,000 dote. Tay, bakit hindi niyo muna tinanong? Ang opinyon ko, nagbayad pa kayo ng dote. May girlfriend na ako. Sian, sino ang kausap mo sa telepono? Parang may itinatago ka, ha? Ako. May bigla lang akong kailangang asikasuhin. Mauna ka na munang umuwi. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan mamaya, ha?
Sundan mo siya. Ilang taon din kaming hindi nagkita. Bakit lalo siyang gumanda ngayon? Kuya Yang, miss na miss kita. Ano? Teka, Chuyi. Bitaw muna. Ang batang ito, masyadong malambing. Kababata mo lang siya. Pero ngayon lang uli tayo nagkita, di ba? Galit ba sa akin si Kuya Yang? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, malaki na tayo ngayon. Dapat may distansya ang lalaki at babae. Pero, hindi naman tayo naghahalikan, di ba? O baka naman, gusto mong gawin natin iyon. Ang batang ito talaga. Iyon ba ang tingin mo sa akin? Yang Xian. Sino siya? Kababata ko lang. Tingnan natin, siya ba ang nobyo mo? Hindi ko inaasahan ito. Mayroon pa palang isa si Yang Xian. Napakagandang kababata. Napakaganda naman ng ate na ito. Hinahamon mo pa ba ako? Mengyan. Ang batang ito ay inosente sa mundo mula pa noong bata. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. May emergency sa bahay namin. Uuwi na muna ako. Itong kapitbahay na kapatid. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Sige. Uwi na muna tayo. Bukas, tutulungan kitang maghanap ng matitirhan. Sige. Tara na. Mula pa noong bata siya, nakakamangha ang gana niyang kumain. Pero hindi siya kailanman tumaba. Maaari kayang ito ay isang espesyal na talento sa sining ng pakikipaglaban. Bukas, dadalhin ko siya sa Hipwoivo daw para masuri. Kuya Yang, pwede pa ba akong humingi ng isa pang serving? Siyempre naman, kahit gaano karami ang gustong kainin ni Chuyi, ayos lang. Nakaayos na ang kwarto. Dadalhin kita doon para makita mo. Pero, natatakot akong matulog mag-isa. Pwede ba akong tumabi kay Kuya Yang? Kapag hindi ako pumayag, ang batang ito, baka hindi na siya tumigil sa pag-iyak. Sige na nga. Ang batang ito talaga. Ginawa akong unang na tao. Magandang araw. Pakisuri ang kanyang talento sa sining ng pakikipaglaban. Sige po, sandali lang. Sige na, pasok na. Maghihintay ako sa labas. Sige. Alam mo ba, ang pinuno ng Vin Guanghui, namatay kagabi dahil sa matinding lason. Sino kaya ang papalit sa posisyon ng pinuno? Balita ko ay isang disipulo na nagngangalang Zhanggu. Mukhang mali ang hinala natin noon. Ang tunay nating kaaway ay si Zhanggu. Naaalala ko, magaling ang pamilya Su sa pangangalap ng impormasyon. Lindling, pwede mo ba akong tulungang imbestigahan ang isang tao? Sino? Si Zhanggu. Anong nangyari? Ayaw mawalay ni Chuyi kay Kuya Yang. Anong problema? Ayaw mawalay ni Chuyi kay Kuya Yang. Anong ginawa niyo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko sa kanya? Ang talento sa sining ng pakikipaglaban ni Binibining Bay ay nasa antas na S. Isang henyo na bihirang makita sa loob ng 100 taon. Gusto ko na nga siyang sambahin. Sabihin mo kay Kuya Yang, sino ang nang-api sa iyo? Sabi nila, kailangan ko nang pumasok sa universidad ng sining ng pakikipaglaban. Sa susunod hindi na tayo palaging magkasama.
Pwede naman tayong mag-enroll sa iisang universidad. Tapos na ang misyon. Mula bukas, maaari na tayong opisyal na pumasok sa paaralan. Oo. Yang Sian. Sa wakas, nahanap din kita. Aba, ang ganda naman ng chicks na to. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Ayaw mo na ba sa mga mata mo? Matutulungan kitang dukutin yan. Bawal ang pribadong labanan sa pagitan ng mga martial artist. Gusto mo bang lumabag sa batas? Hindi tama yan. Noong huling binugbog mo ako, hindi ba't pribadong laban din yun? Kapag nakarating ito sa Martial Arts Association, yari ka rin, wala kang kawala. Hindi ako gumamit ng anumang martial arts technique. Wala rin akong hawak na sandata. Ayon sa mga patakaran ng Martial Arts Association, noong araw na iyon, isa lamang iyong palitan ng karanasan. Sige. Kung ganoon, ibahin natin ang paraan. Maglaban tayo ulit. Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang sikat na bida dito sa Tai Hawk Fuvu. Sige ba? Pero ang makakalaban mo ay siya. Tamang-tama para makakuha si Chuyi ng isang bataan. Kasi kapag nasa misyon ako, sa ugali ni Chuyi, siguradong mabubuli lang siya ng iba. Siya. Ako. Huwag kang mag-alala. Ito ang pinakamagaling mong gawin. Paramihan ng makakain. Sa loob ng 1 minuto. Teka, isang maliit na babae lang ang pinalaban mo. Gaano ba karami ang kaya niyang kainin? Simulan ang oras. Go. Go, Kuya Zhaoqing. 加油，庆哥，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 加油。 庆哥加油！庆哥加油！庆哥加油！庆哥 10 segundo na lang. Kuya Zhaoqing, bilisan mo. 加油！庆哥加油！庆哥加油！庆哥加油！庆哥加油！庆哥 Time's up. Sandali. Siya, paano niya naubos ang isang mangkok sa loob lang ng 10 segundo? 6 na segundo lang bawat mangkok. Ako. Sige. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Sabihin mo na, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Gusto ko, maging bataan ka niya. Sige. Simula ngayong araw, ikaw na ang boss ng Bangtanlong namin. Bilis, tawagin niyo siyang boss. Boss. Ang posisyong ito. Sa wakas, akin na rin. President, may ilang bagong martial artist na lumitaw sa East District. Hindi pa sila nagpaparehistro sa Martial Arts Association. Hulihin sila. Dalhin sila sa silangang suburb. Nabalitaan ko. May kasamang babae si Yang Xian, na may S-grade talent. Maganda siyang gawing subject para sa eksperimento. Chuyi, ako, Kuya Yang. Chuyi, pasensya na talaga. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Kuya Yang, pang-asan mo ang buhok ko? Sige na. Salamat, Kuya Yang. Mag-ayos ka muna dyan. Hihintayin kita sa labas. Opo.
Ano po iyon, Kuya Yang? Doon sa kabilang subdivision, ipinag-art-ayla kita ng matitirhan. Pagkatapos ng 2 araw na pag-aayos, maaari ka nang lumipat doon. Pero gusto ko pong makasama si Kuya Yang. Pero may girlfriend na ako ngayon. Hindi magandang tingnan kung dito ka titira. Sa paaralan naman, magkikita pa rin tayo araw-araw. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita gaya ng bilin ni Tito Bay. Opo, susunod ako sa lahat ng sasabihin ni Kuya Yang. May misyon ako sa labas ng campus ngayon. Sasanduan kita pa uwi pagkatapos nito. Opo, mag-iingat ka po, Kuya Yang. Zhou Qing. Tulungan mo akong bantayan si Chuyi. Huwag kang mag-alala, Kuya Yang. Tiyak na babantayan ko ng maigi si boss. Ako na ang bahala rito. President, nakaalis na ng paaralan si Yang Xian. Si Bai Chui naman ay binabantayan ng mga tauhan ng Bangtanlong. Isang gang lang iyan na binubuo ng mga estudyante. Hindi sila dapat katakutin. Pero kung kikilos tayo sa loob ng campus, siguradong mapapansin iyan ng mga nakatataas. Paano kung malaman nila ang tungkol sa eksperimento? Humanap ka ng paraan. Dalhin siya sa labas ng paaralan. Masusunod. Kailan kaya babalik si Kuya Yang? Nababagot na ako. Boss, may nagpapabigay po ng sulat na ito sa inyo. Boss, anong nangyari? Nasa panganib si Kuya Yang. Kailangan ko siyang iligtas. Pero sabi ni Kuya Yang bago siya umalis, huwag ka raw lalabas ng paaralan. Dapat kitang protektahan. Pero nag-aalala ako kay Kuya Yang. Tawagin ang lahat ng mga kasamahan. Sumama kayo sa akin para iligtas si Kuya Yang. Terra. Sa wakas, tapos na rin ang misyon. Kuya Yang, tinangay po si boss. Habang papunta kami sa labas para hanapin ka, na-ambush kami. Hindi kinaya ng ating mga kasamahan. Malubhang nasugatan si Kuya Ching, at kinuha nila si boss. Palihim akong sumunod sa kanila. Nakita ko silang pumasok sa isang lumang pabrika sa labas ng lungsod. S-grade na talento. Ang pinaka-perpektong subject para sa eksperimento. Kapag naiturok na ang gamot na ito, malalaman ko na ang sikreto ng talentong martial arts. Tigil. Tigil. System. Itataas ang hakbang ng anino ng Jinghong sa pinakamataas na antas. Nagamit na ang 27,500 puntos ng emosyon. Pagbati sa host, ang antas ng pag-unawa sa pinalakas na bersyon ng hakbang ng anino ng Jinghong ay umabot na sa rurok ng pagiging perpekto. Nagtatago ng pagkakakilanlan. Chairman. Chairman. Si Zhanggu kaya ito. Ang kontrol ni Yang Xian sa sining ng espada ay sadyang napakatumpak. May hawak siyang sining ng espada na antas Diyos. Kuya Yang. Kuya Yang. Xiaobai. May sugat ka ba kahit saan?
Natukoy na ang host ay matagumpay na nailigtas si Xiaobai. Ipinapamahagi na ang mga gantimpala. Unang gantimpala, ang antas ng paglilinang ng host ay itataas sa rurok ng ika-4 na realm. Ikalawang gantimpala, nakamit ang dimensional na hiwa ng espada. Ang kasalukuyang kabuuang puntos ng emosyon ay 34,100 puntos. Ngayon ay kaya ko nang kontrolin ng bahagya ang mga batas ng langit at lupa. Sa loob ng silid na ito, bukod sa isang bakal na kama, ay wala ng ibang gamit. Mukhang hindi ito ang kanilang punong tanggapan. Xiaobai, alam mo ba kung bakit kanila dinukot? Parang may narinig akong kaunti tungkol sa gamot at eksperimento sa tao. Siya nga pala, sa kanilang mga katawan, parang mayroon silang mga medalyong jade. Siya nga talaga. Lin Ling, tungkol sa usapin ng gamot, kailangan ko uli ang tulong mo para mag-imbestiga. Kung ganoon, paano mo? Balak magpasalamat sa akin. Gusto rin pong magpasalamat ni Xiaobai kay Ate Lingling. Xiaobai, ang pasasalamat mo ay isasama ko na lang sa utang na loob ni Kuya Yang Xian. Buti na lang at may medalyong jade na ito. Naharangan nito ang atake ni Yang Xian. Kung hindi, ngayong araw, siguradong patay na ako. Nabunyag na ang tungkol sa gamot. Madali na nila akong matutunton. Kailangang pabilisin pa ang pananaliksik. Aray ko. Diyos ko po, ang sakit. Lahat ng ito ay para iligtas ako. Boss, mabuti na lang at ligtas ka. Hindi ko akalain na, para protektahan si Xiaobai, hindi siya nag-atubiling magtamo ng malubhang sugat. System, tulungan mo akong kumuha ng isang Pile Doris ng pagpapagaling. Natanggap ang kahilingan ng host, nabawasan na ng 2,000 puntos. Ang Pile Doris ng paghilom ng katawan ay nasa kamay na ng host. Inumin mo ito. Ano ito? Inumin mo na, hindi ka naman ipapahamak ni Kuya Yang. Ayos na ako. Ang bilis naman. Ayos na ako. Magaling na ako. Ayos na talaga ako. Nabalitaan ko na may nangyaring masama kay Luo Bingyan habang nasa misyon siya. Malubha ang mga sugat niya ngayon. Nasa klinika siya at hindi makabangon. Ang 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay lang ang makapagliligtas sa kanya. Pambihira iyon at mahirap mahanap sa loob ng 100 taon. Isang napakataas na uri ng gamot na espiritual. System, tulungan mo akong tingnan kung mayroon bang 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay sa mall. Natukoy ang pangangailangan ng host, kasalukuyang hinahanap. Paumanhin, ang 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay sa mall ay ubos na. Pagkalipas pa ng 3 araw magkakaroon ng bagong stock. 3 araw pa. Baka wala na siyang buhay sa oras na iyon. Lin Ling, alam mo ba kung saan makakahanap ng 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay? Nasugatan ka ba? Hindi ako, kundi ang isang kaibigan. Naaalala ko, mayroon ng pamilya yan. Iyon ay ang kanilang kayamanang pamana ng pamilya. Balita ko ang mga taga-pamilya ay mga baliw sa espada. Madalas silang makipagpalitan ng gamit para sa mga espada. Ikaw ay
Mayroon akong isang mahalagang espada rito. May lumapit na naman manloloko. Pumalis ka na. Sabi ng system, kapag si Luo Bingyan ngayong araw, ay hindi nakainom ng 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay. 2 buhay ang mawawala sa isang pamilya. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang pilitin kaming makipagtransaksyon? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng mga tao. Mukhang kailangan ko ng pumasok ng sapilitan. Saka ko naiisipin ang susunod na hakbang. Uncle Zhang, papasukin niyo po siya. Binibini, siya ang panganay na anak ng pamilya Ye, si Ye Wairo. Isang biyaya. Nabalitaan kong nag-aaral siya sa Universidad ng Kenglan. Ikaw si Yang Xian mula sa Universidad ng Chengdu. Nabalitaan ko noong pagsusulit mo sa pagpasok. Lumaban ka ng higit sa antas mo. Ang paggamit mo ng mahabang espada ay sadyang kamangha-mangha. Matagal ko nang gustong makahanap ng pagkakataong makilala siya. Kilala niya ako. Pasok ka. Hindi ko alam kung ano ang gustong ipalit ni kamag-aral Yang. Ang 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang sirang espadang iyan. At gusto pang ipalit sa kayamanan ng pamilya niya namin. Nananaginip ka ng gising. Napakalakas na enerhiya ng espada. Ito ay isang espada sa antas ng langit, isang sandata sa antas ng Diyos, na lumitaw lamang sa mga alamat. Sa kasalukuyang mundo ng martial arts, ang pinakamataas na uri ng sandata ay ang antas ng langit. Siya na isang ordinaryong tao. Paano siya nagkaroon ng ganoong kayamanan? Binibini. Hindi ka ba nagkakamali ng tingin? Uncle Zhang, lumampas ka na sa iyong hangganan. Walang anuman. Pwede akong pumunta sa labas para ipakita ang tunay na lakas ng espadang ito. Sa labas. Tingin ko ay natatakot ka lang at gusto mong tumakas. Dito na lang sa tingin ko. Dito. Nagkataon na gusto ko ring makita ang kanyang tunay na lakas. Nagpapanggap ka lang. Ang bahay na ito ay gawa sa mataas na kalidad. Binuo mula sa bituing kumikinang na bato. Kahit pa ang isang martial artist ng ika-7 antas, ay hindi ito magagawang gasgasan man lang. Gusto mo pa bang subukan? Paumanhin po. Naging padalos-dalos po ako kanina, tungkol sa pakikipagpalit ng gamit. Kailangan ko pa pong humingi ng pahintulot sa aking ama. Ako ay isang hamak na hindi nakilala ang iyong galing. Sana ay hindi ito masamain ni Estudyante Yang. Hindi ko pa nakukuha ang 9 na reinkarnasyong lotes ng buhay. Ang Katie wala ay tao pa rin ng pamilya Ye. Hindi na kailangang makipag-away sa kanya, para hindi na lumaki ang gulo. Pinuno ng pamilya Ye. Nabalitaan ko na ang nangyari mula kay Wairo. Sumasang-ayon ng pamilya Ye sa pakikipagpalit. Ngunit, dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon po iyon? Pakasalan mo ang aking anak. Yang Xian, sa kabila ng iyong kabataan, may hawak ka ng banal na espada. At kaya mo pang lumaban ng higit sa iyong antas. Walang limitasyon ng iyong kinabukasan. At ang paggamit ng banal na sandata para lang makakuha ng gamot na panligtas buhay. Nagpapakita lamang na ikaw ay tapat at mapagmahal. Ang ganitong klaseng binata, dapat ay makuha na agad para sa aking anak. Estudyante Yang, ano ang iyong masasabi?
Salamat po sa inyong kabutihan, pinuno ng pamilya Ye. Kaya lang, mayroon na po akong kasintahan. Ano? Hindi ba sapat ang pamilya Ye para sa iyo? Ang pamilya Ye ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng martial arts. Ang inyong lakas ay hindi dapat minamaliit, kaya lang. Hindi ito sapat na dahilan para talikuran ko ang aking prinsipyo at katapatan. Kahit pa ang pinuno ng pamilya Ye ay nasa rurok ng ika-5 antas, may hawak din akong banal na teknik sa pakikipaglaban. Hindi ako dapat matakot sa panganib. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ang aking pamilya Ye ay nagnanais na maging kaibigan ka. Why, Ro? Sige na, kunin mo na ang 9 na reinkarnasyong lotus ng buhay. Maraming salamat po, pinuno ng pamilya Ye. Why, Ro? Ihatid mo na ang ating kaibigang si Yang. Itong 9 na reinkarnasyong lotus ng buhay. Kinuha mo ito para kay Bingyan, hindi ba? Nagkita na kami noon sa kompetisyon ng universidad. Nagkaroon kami ng maikling ugnayan. Ngayong gagamitin ang lotus na ito para iligtas siya. Tadhana nga naman. Binibining Ye, salamat sa lahat ng tulong mo ngayong araw. Mauuna na ako. Sayang at may kasintahan na siya. System, kumusta na? Natukoy na si Bingyan, ay wala na sa panganib. Ipinapamahagi na ang mga gantimpala. Mabuti naman. Unang gantimpala, ang antas ng host ay itinaas sa rurok ng ika-5 antas. Ikalawang gantimpala, nakuha ang teknik ng paghinga ng langit at lupa. Kasalukuyang kabuuang puntos ng emosyon, 42,100 puntos. Rurok ng ika-5 antas. Sa mundo ng martial arts, itinuturing na itong isang eksperto. Higit pa rito, hawak ko ang maraming banal na teknik. Kahit makaharap ko pa ang rurok ng ika-7 antas, may kakayahan pa rin akong lumaban. Ikaw ang nagligtas sa akin. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo na. Mula ngayon, ang buhay ko ay pag-aari mo na. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Iniligtas kita, bilang pasasalamat sa iyo, para sa 2 black card na ibinigay mo sa akin noon. Bukod pa roon, tinulungan mo rin akong itaas ang antas ng aking kapangyarihan. Kahit na ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang nagligtas sa buhay ko. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Sige. Mengyan, ano ang ginagawa mo rito? Nabalitaan ko, pumunta ka raw sa pamilya Ye kahapon para kay Bingyan, para makipagpalit ng kayamanan. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Masyadong apurahan ang sitwasyon noon. Noong nasa universidad tayo, nakalimutan kong iwasan ang ibang mga kaklase. Normal na magkaklase lang kami. Ikaw talagang bata ka. Nagseselos ka na naman ng wala sa lugar.
Talaga. Siyempre naman, bakit ang bilis mong nakabalik? Naayos na ang lahat ng mga bagay sa bahay. At saka, tungkol sa pagbubuntis ko. Nasabi ko na rin sa mga magulang ko. Noong naging kami ni Mendion, hindi ko pa ipinapalam ang pagkakakilanlan ko bilang isang martial artist. Akala niya ay noong nagbuntis lang siya. Tsaka lang nagising ang kapangyarihan ko sa martial arts. Yang Xian, anong nangyari sa iyo? Mendion, sa totoo lang, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Bakit? May iba ka pa bang babae sa labas? Mahal, patapusin mo muna ako, okay? Sabihin mo na ang totoo. Mendion, sa totoo lang, bago pa naging tayo, nagising na ang martial arts ko. Ano? Binuwag mo ang batas ng kawalan ng martial arts. Kung ganoon, ang bagay na ito, nasabi mo na ba sa ibang tao? Seryosong usapin ito. Kapag nalaman ito, ng mga taong may masamang balak, baka dakpin ka nila at gawing eksperimento. Ang magkaroon ng asawang tulad mo, ano pa ba ang mahihiling ko? Huwag kang mag-alala, ang tungkol dito, ikaw lang ang nakakaalam. Nakita ang matinding pagbabago sa emosyon ni Mendion. Kinakalkula ang mga puntos ng emosyon. Nakakuha ng kabuuang 1,800 puntos. Buntis ka pa naman. Kailangan mong magpahinga ng maaga. Pupunta ako sa Zona D bukas para sa isang misyon. Kaya hindi mo na kita masasamahan. Sige. Kumusta na ang paggawa ng gamot? Matatapos na ang paggawa nito pagkatapos ng 1 linggo. Kapag nainom ko na ito, ang talento ko sa martial arts ay tataas mula baitang C patungong baitang S. Hindi ko akalain na ang misyong ito ay magiging ganito kadali. Mukhang makakabalik ako ng mas maaga. Bitawan mo ako. Sumama ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong magpapakasasa ka sa sarap. Bakit mo pa kailangang mamigay ng basurang flyers na to? Huwag mo akong hawakan. Ayaw mo sa magandang usapan, ha? Sabi niya bitawan mo siya. Hindi mo ba narinig? Saan galing ang gwapitong to? Nagpapanggap na bayaning tagapagligtas ng maganda. Kilala mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Pamangkin ako ni Tang Dao. Ang tito ko ay isang mandirigma sa unang yugto ng ika-4 na antas. Maging matalino ka, lumuhad ka na agad at humingi ng tawad. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka ng distrito di ng buhay. Wala namang binatbat, pero ang lakas ng loob magsalita. Isa kang mandirigma, pero pinatulan mo ang isang ordinaryong tao na gaya ko. Hindi ka ba natatakot na pumunta ako sa asosasyon ng mga mandirigma para ireklamo ka? Ang batas ay hindi ginawa para protektahan ng mga basurang tulad mo. Una, hindi ako gumamit ng anumang teknik ng sining sa pakikipaglaban. Pangalawa, hindi ako gumamit ng armas. At pinigilan lang kitang manakit ng ibang tao. Isa itong gawaing kabayanihan. Kahit pumunta pa ako sa asosasyon ng mga mandirigma, pupunta ako doon para parangalan. Sa huli, ang tanging parurusahan ay ikaw lang. Mula nang pumanaw ang pamilya ko, ngayon lang uli, may nagtanggol sa akin ng ganito. Natukoy ang karakter, ang emosyon ni tao-tao, ay may matinding pagbabago. Pasasalamat, dagdag na 300 puntos. Humanda ka sa akin. Kanina, maraming salamat po, pero umalis na po kayo agad, Kuya Yang. Ang tito niya ay isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Distrito D. Ayaw ko po kayong madamay. Bakit mo naman naisip na hindi ko kaya ang tito niya? Hindi naman po sa ganoon. Kaya lang, dahil bata pa po kayo, mukhang bago pa lang po kayo sa mundo ng sining sa pakikipaglaban. Natukoy ng sistema, ang emosyon ni tao-tao ay may matinding pagbabago. Kinakalkula ang mga puntos ng emosyon. Pagbati sa host, nakakuha ka ng 900 puntos. Ang itsura niya kapag natataranta, sa totoo lang, ay medyo cute. Huwag kang mag-alala, sila ay hindi ko mga kauri.
Ano to? Pagkatapos talunin ng bata, matanda naman ang susugod. Tito, siya po ang bumugbog sa akin. Sabi pa niya, kaming mga tang ay mga lampa lang. Ako nga ang bumugbog sa kanya. Pero ang mga salitang yan, kailanman ay hindi ko sinabi. Ako, hindi ko na matandaan ang eksaktong sinabi ko. Pero iyon ang ibig kong sabihin. Tito, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Alam ko kung anong klaseng tao. Ang pamangkin ko, kaming mga tang. Hindi kami nagpapapi sa mga tagalabas. Kaya pala ganyan siya, dahil kinukonsinti mo. Eksakto. Isasabay na kita sa pagligpit sa kanya. Napakayabang. Paano nangyari ito? Ang suntok na ito ay naglalaman ng mga batas ng langit at lupa. Batas ng langit at lupa. Ang antas mo ay mas mataas pa sa akin. Mula sa anong tago at makapangyarihang pamilya ka ba? Mukhang iniisip niya na isa akong anak ng isang mayamang angkan. Pagkatapos silang turuan ng leksyon, maaari na akong umalis ng payapa. Pero, ang batang babaeng ito, mananatili pa rin siya sa Distrito D. Wala kang karapatang malaman. Naiintindihan ko po, Tito. Tumahimik ka. Magmadali ka at humingi ng tawad sa kanya. Pag-ukit sa hangin. Ito ay magagawa lamang ng isang malakas na mandirigma sa ikalimang antas. Humingi ka agad ng paumanhin kay Kuya Yang. Ang mga salitang iyan, dapat mong sabihin sa kanya. Pasensya na, patawad po. Kapag wala na ang lalaking ito, papatikiman kita ng lupit ko. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko. Dahil ayaw mong humingi ng tawad ng maayos, ibahin natin ang paraan ng pag-aayos nito. Mali po ako. Maawin po kayong tao. Patawarin niyo na po ang abang tulad ko. Mapapatawad kita. Basta't, baliin mo ang kamay na ipinanghawak mo sa akin kanina. Hindi ko akalain na ang batang ito ay may matapang na loob. Itong si Tang daw ay marunong makiramdam sa sitwasyon. Dahil nangyari na ang lahat, tapos na ang usaping ito. Pero kapag nalaman ko pang, inaapi niyo siya, ililibing ko kayo ng buhay. Kahit na napigilan ko sila ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Natukoy, tinulungan ng host si Tao-Tao na malampasan ng panganib. Ipinapamahagi na ang gantimpalang biyaya. Unang gantimpala, ang antas ng host ay itinaas sa rurok ng ika-6 na antas. Ikalawang gantimpala, nakuha ang sining ng Water Moon. Ang teknik na ito ay katuwang ng sining ng Ice Soul. Kasalukuyang kabuo ang puntos ng emosyon. 50,860 puntos. Ako si Tao-Tao. Salamat po, Kuya Yang. Ihahatid na kita sa inyo. Wala na po akong tahanan. Wala na po ang mga magulang ko. Doon ako tumira sa ampunan. Noong nakaraang linggo, pagkatapos kong maging nasa tamang edad, lumipat na ako palabas. Ano na ang balak mo sa hinaharap? Kuya Yang, handa ka bang pakasalan ako? Marunong akong maglaba at magluto. Hindi ko rin kailangan ng dote. Bigyan mo lang ako ng makakain. Sapat na iyon. Madali lang akong alagaan. Tao-Tao, may kasintahan na ako. Nagbibiro lang naman ako kanina. Sige, mauuna na ako. System. Meron ba? Nakagamitang makakapag-ugnay sa 2 tao ng mabilis. Natukoy ang pangangailangan ng host. Naghahanap na. Nahanap na ang para sa iyo, isang pares ng simbolo ng pagkakaisa. Kapag naikabit na sa magkabilang panig, gaano man kalayo, maaari nang magkaroon ng komunikasyon sa isip. I redeem. Nabawas na ang 5,000 puntos. Kuya Yang, pwede mo ba akong bitawan? Ito ang simbolo ng pagkakaisa. Sa susunod, kapag binalikan ka nila para apihin, tawagin mo lang ako sa iyong isipan. Darating ako agad sa lalong madaling panahon.
Sa ngayon, ang aking pag-unawa sa hakbang ng anino ay umabot na sa antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Mula sa bahay hanggang sa Distrito D. 5 segundo lang ang kailangan. Salamat po, Kuya Yang. Yang Xian. Ako ang ama ni Mendion. Tito Jiang. Pupunta pa ako sa sentrong distrito para sa isang pagpupulong. Diretsuhin na natin ito. Si Mendion. Dala niya ang tanging dugo ng pamilya Jiang. Gusto ko sanang Jiang ang maging apelyido ng batang ito. Hindi ko alam kung papayag ka ba. Ang ganitong magandang balita, tanga lang ang hindi papayag. Sige. Nitong mga nakaraang taon, masyadong naging sikat ang pamilya Jiang. Matagal na kaming naging target ng marami. At sa loob mismo ng pamilya Jiang, hindi rin natatapos ang awayan. Tungkol sa pagbubuntis ni Mendion, hindi pa namin ito ipinapalam sa labas. Nagpadala na ako ng mga tauhan sa lihim para magbantay. Pero natatakot ako na baka may makatuklas nito. Tito Jiang, huwag kayong mag-alala. Tinitiyak ko na poprotektahan ko ang mag-ina. Mendion. Mahal. May sorpresa ako sa iyo. Masyadong misteryoso ah. May sorpresa ako sa iyo. Masyadong misteryoso ah. Sige. Mahal. Maligayang kaarawan. Sa nakaraang buhay ko, walang sino man ang nagdiwang ng kaarawan ko. Mendion, pangako ko. Poprotektahan kitang mabuti, ikaw at ang ating anak. Tagapangulo, may nagbayad ng malaking halaga para ipapatay sa amin ang kasintahan ni Yang Xian. Mukhang maraming kaaway itong si Yang Xian. Tagapangulo, kailangan ba nating imbestigahan ang kanyang kasintahan? Anong dapat ikatakot? Isa lang siyang ordinaryong tao. Ano bang mahahanap niya? Wala siyang makapangyarihang backer. Sabihin sa kliyente, ang trabahong ito, tinatanggap namin. Opo. Napakalamig ng panahon. Maghintay ka na lang sa bahay. Hindi mo na kailangang sumama sa akin. Tutal, hindi pa rin naman ako nakakapunta rito. Ituring mo na lang na sinasamahan kita sa simpleng buhay. Mag-ingat ka. Hindi ka ba nasaktan? Hindi po. Natukoy ang boost. Matagumpay na nailigtas si Jiang Mendion. Naiwasan ang trahedya ng dalawang buhay sa isang pamilya. Ipinapamahagi na ang gantimpala ng swerte. Unang gantimpala, ang antas ng host ay itinaas sa rurok ng ikapitong antas. Ikalawang gantimpala, nakuha ang banal na sining, pagpana ng lilang bituin. Kasalukuyang kabuo ang puntos ng emosyon. 73,100 puntos. Tama nga ang sinabi ni Tito. Mahal na Senyorita, Ginoong Yang, imbestigahan niyo ng maigi kung sino ang nag-utos nito. Opo. Hindi ba't mga bantay ito ng pamilyang Jiang? Bakit sila narito? Ipinadala sila ni Tito para protektahan ka. Nagkita na kayo ng tatay ko. Sabi ni Tito, ang pamilyang Jiang ay nahaharap sa gulo sa loob at labas, kaya pinapaalagaan ka niya sa akin. Mahal ko. Kahit isang ordinaryong tao ay hindi niyo mapatay. Tagapangulo, ang kasintahan ni Yang Xian ay ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, si Jiang Mendion. Ano?
Nasaan na ang mga disipulong ipinadala? Nahuli po sila. Ang pamilyang Jiang ang pinuno ng mundo ng martial arts. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Humanap ka ng paraan. Para ang mga disipulong ipinadala ay patahimikin habang buhay. Masusunod po. Mabuti na lang at hindi nagulat ng husto si Mendion. Sino kaya ang nagpadala ng mga mamamatay taong iyon? Naging pabaya po ang inyong nasasakupan. Ang mga nagtangkang pumatay sa Senyorita ngayon ay pinatahimik na ng iba. Parusahan niyo po ako, Ginoo. Naging pabaya po ang inyong nasasakupan. Ang mga nagtangkang pumatay sa Senyorita ngayon ay pinatahimik na ng iba. Bago pa sila napatay, may nakuha ba kayong impormasyon mula sa pagtatanong? Bago siya mamatay, tila may binanggit siyang isang salita. Anong salita? Ito ay wrong. Wrong. Imbestigahan nyo. Alamin kung may kinalaman siya sa samahang Rongguang. Opo. Hayaan mong ako na ang bahala sa bagay na ito. Ang mamamatay tao kanina ay direktang sumugod sa tiyan ni Jiang Mendion. Ang tungkol sa pagbubuntis niya. Mukhang hindi na natin ito may tatago pa. Ling Ling, bakit ka na parito? Nalaman ko na ang epekto ng gamot na iyon. Ang samahang Rongguang. Gumagamit pala sila ng mga buhay na tao para sa eksperimento. Talagang nawalan na sila ng katinoan. Hindi lang iyon. Ang side effect ng itinurok na gamot ay napakatindi. Maaaring mabaliw ang biktima, o kaya ay mamatay agad sa lugar. Nahanap mo ba kung saan nila ikinukulong ang mga tao sa silangang bahagi ng lungsod? Nagpadala na ako ng mga tauhan ng pamilya So para iligtas sila. Ling Ling, ang tungkol dito, maaari bang ipaalam ng pamilya So sa asosasyon ng mga mandirigma? Magaling ang pamilya So sa pangangalap ng impormasyon. Kapag ang balita ay galing sa kanila, tiyak na hindi ito babalewalain ng asosasyon ng mga mandirigma. Sige. Magpapadala na ako ng tao para abisuhan sila ngayon din. Pinuno. Ang mga subject ng eksperimento sa labas ng lungsod ay nailigtas na ng iba. Mga walang kwenta. Nasaan ang gamot? Hindi ba't sinabi nyo na magtatagumpay ang paggawa nito ngayong araw? Nasaan ang gamot? Hindi ba't sinabi nyo na magtatagumpay ang paggawa nito ngayong araw? Basta't ang talento ko sa martial arts ay umabot sa S-rank. Magiging isa na akong ganap na top tier na mandirigma. Ang mga taong gumawa ng gamot. Huwag kayong mag-alala, pinuno. Lahat sila ay naitabi na. Tanging ang mga patay lamang ang makakapagtago ng sikreto habang buhay. Ang mga subject ng eksperimento na iyon, nagpadala na ako ng mga tao para iligtas sila. Ang nagtangkang pumatay kay Mendion ay pinadala nga ng samahang Rongguang. Ngunit ang totoo, ang ikalawang sangay ng pamilya Jiang ang nag-utos nito. System. Tulungan mo akong suriin ito. Tingnan mo kung ang gamot na ito ay may kakayahang baguhin ang talento sa martial arts. Ang talento sa martial arts ay itinakda ng langit. Hindi ito kayang baguhin ang lakas ng tao. Ang talento sa martial arts ay itinakda ng langit. Hindi ito kayang baguhin ang lakas ng tao. Kaya naman pala, kahit ang system ay walang paraan para itaas ang antas ng aking talento. Ang gamot na nasa kamay ni Zhanggu, nagpadala na ako ng tao para palitan iyon. At ang gamot na pinaghirapan niyang gawin ay wala talagang kakayahang magpataas ng talento sa sining ng pakikipaglaban. Kung gayon, ano ang gamot na hawak niya? Iyon ay ang mga palpak na bersyon na ginawa niya noon. Kapag ininom niya iyon, sa huli, aanihin lang niya ang sarili niyang kasamaan. Zhanggu. Ang mga luma at bagong atraso.
Panahon na para magtuos. Kuya Yang, ang mga impormasyon tungkol sa mga krimen ng samahang Rongguang ay maayos na naitabi. Mula sa pagtatakip sa mga nanggugulo, ilegal na pagkakulong, hanggang sa pag-upo ng mamamatay tao. Mula nang hawakan ni Zhang Guo ang samahang Rongguang, talagang punong-puno na sila ng kasamaan. Kung ganoon, Kuya Yang, ano ang susunod nating gagawin? Pupunta tayo sa asosasyon ng mga mandirigma. Pakisabi sa tagapangulo na si Yang Xian ay humihiling na makipagkita. Sige po, sandali lang po. Tagapangulo, si Yang Xian ay gustong makipagkita. Teka, Kuya Yang, tagapangulo iyon ng asosasyon ng mga mandirigma. Basta-basta na lang ba natin siyang makikita? Huwag kang mag-alala. Sumunod po kayo sa akin. Hintayin niyo ako. Kaya pala panay ang puri sa iyo ng batang iyon. Isa ka ngang mahusay na kabataang talento. Sobra po kayo sa papuri. Ito po ang tungkol sa samahang Rongguang, ang ilegal na pagkulong sa mga mandirigma, at ang mga dokumento tungkol sa pananaliksik ng gamot. Pakitingnan po ninyo. Zhang Gu, napakalakas ng loob niya. Yang Xian, ang asosasyon ng mga mandirigma, ay buong pusong makikipagtulungan sa iyong mga plano. Yang Xian, sa wakas ay dumating ka rin. Mukhang hindi pa niya naituturok ang gamot. Isang taong may talento na nasa antas F lang, pero nagawang makapasok sa mundo ng sining ng pakikipaglaban, at marami pang itinatagong lihim na sining. Yang Xian, ano ba talaga ang lihim na itinatago mo? Gusto mong malaman? Pagkamatay mo, kukunin ko ang bangkay mo, at dahan-dahan kong pag-aaralan. Babala ng sistema. Matapos iturok ni Zhang Guo ang gamot, papasok siya sa isang minutong berserk mode. Pinapayuhan ng host na maghanda ng kaukulang hakbang. Ito ba ang sinasabi mong epekto? Ang berserk mode. Ang kapalit nito ay ang sariling buhay. Kapag nawala na ang bisa nito, ang gumamit ay agad na mamamatay. Pero, dapat siyang mamatay sa mga kamay ko. System. Ilang puntos ng emosyon ang mayroon sa kasalukuyan. May kabuuang 111,720 puntos. Ay all in lahat. Itaas ang antas ng lahat ng pag-unawa sa mga sining ng pakikipaglaban. Pagbati sa host, ang lahat ng sining ng pakikipaglaban ay naitaas na sa pinakamataas na antas ng kasanayan. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Ngayong araw, gagantihan ko ang ginawa nyo kay Mengyon, Qing Shui, Xiao Bai. Pati na rin ang mga mandirigmang dinakip para sa mga eksperimento. Kukunin ko ang hustisya. Kuya Yang, ang mga tao sa labas ay nag-api na namin. Ito ang gamot sa pagpapagaling. Kunin mo ito, at ipamahagi sa mga kapatid nating sugatan. Salamat, Kuya Yang. Asian, maayos ka lang ba? Walang gallows kahit kaunti. Mahal, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sino ang mahal mo?
Hindi pa tayo kasal ng opisyal. Mengyon, tama ka. Ikaw. Tara na at magpakasal. Noon pa man, pinangarap ko nang magpakasal sa taong mahal ko. Ngayong araw, sa wakas ay natupad na ito. Gusto kong ipaalam sa lahat na ikaw ang lalaki ni Jiang Mengyon. Para hindi na makalapit ang mga malanding babaeng iyan sa iyo. Naramdaman ng emosyon ni Jiang Mengyon na may matinding pagbabago, pagiging sunere, dagdag na 200 puntos, pagseselos, dagdag na 300 puntos. Ang babaeng ito, ano na naman kaya ang iniisip niya? Binibini. Ang mga kasangkot sa pagtatangkang pumatay mula sa ikalawang sangay ay pinalayas na ng pinuno sa pamilya Jiang. Ipinasa na sila sa asosasyon ng mga mandirigma at lahat sila ay nahatulan na. Gusto pa nilang makipag-agawan ng ari-arian sa anak ko. Managinip sila ng gising. Sa ngayon, nasa rurok na ako ng ika-7 antas, kasama ang tulong ng aking mga sining. Kaya ko nang tapatan ang mga malakas sa ika-9 na antas. Habang sa mundo ng sining ng pakikipaglaban, ang pinakamalakas na tao ay nasa gitna pa lang ng ika-8 antas. Ngayon, wala nang sino man ang makakapanakit sa mag-ina ko kahit kay Titing. Tara na.